Nandiyan ba? Amen. Magandang umaga ulit, mga kapatid. Ako naman ang nandasan na tagapagturo sa umaga nito na nawa ay ating isip, ating puso ay maturuan tayo ng Panginoon. Amen. Hilingin natin muna, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa umaga nito. Salamat sa pagkakang sa akin. Narito kami, Panginoon, ipagmula sa aking mga sarili upang maintindihan namin, Panginoon, ang ihahayag mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming pagkakaralan. Nawang manang ng Espiritu Santo, mauna sa amin, mamitalim sa aming mga puso at aming maintindihan ang iyong mga turo at pagtutuwid sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo lamang pagkakulit. Salamat sa aking Panginoon Jesus. Amen. Dito sa hinawag natin, sasama sa iyo saan ka man tutungo. Sinabi dito ni Moses habang ginagabayan sila, sabi ng anghel, sasama kayo, sasama ka ba? Ang sagot ni Moses, hindi ako sasama pag hindi kung wala yung presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit saan totoo, lalo na ang Panginoon ay ating tinutumbok dito, sasama kayo dahil alam natin yung presensya ng Diyos na rin parati. Amen? So, pag-aralan na natin mga kapatid sa mga ito. Ano yung title natin? Banal at hindi banal. So, banal at hindi banal. Banal si Yahweh, kaya ang kanyang bayan dapat ay banal. Hiwalay kay Yahweh, hindi banal. Amen? So, basahin natin yung Matthew. Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo sa dati ang pagsasama ng magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituring mo siya parang hindi at maningil ng buwis. Bakit tawagin siya parang hindi? At bakit tawagin siya maningil ng buwis? Mga kapatid, ano ba ang hindi? Ano ang hindi? Yung hiwalay sa Diyos. Amen? Ano ba maliningil ng buwis? Dati, yung mga tax collector, hindi naniniwala ng Diyos na ang Diyos nila ay pira. So, dito sa story dito, bawat verse dito, ano raw yung gagawin natin? Yung ipapakita natin yung pagmamahal, concern doon sa ating mga kapatiran. Halimbawa, itong unang step dito, nakita mo siya, may ginagawa mali. Hahayaan mo ba? Hahayaan mo lang ba? Kulit mo alam. O di kayo? Di ba? Kung ikaw yun ang nakita, ano gagawin mo? Huwag tayong doon makukupi. Magkakapatiran tayo dito, amen? Amen. Kailangan natin yun. Nagmamahalan tayo, concert tayo sa isa't isa. Hindi lang yung sarili natin. Halimbawa, example ko si Brother Joe, nakita ko
May ka-holding hands. Ha? Isa pa lang, brother John. May ka-holding hands siya at alam ko siya, may asawa siya. Anong gagawin ko? O kung kayo, anong gagawin niyo? Dito sinasabi, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng salinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakikinig siya sa iyo, na ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ng mga kapatid. So, kausapin mo. Dahil ikaw nakakita. Hindi mo pwedeng, Pastor, nakita ko. May holding hands si Brother Joe. Chismis yun. Chismis yun. Dahil, wala kang kailangan sa pastor eh. Ikaw nakakita. So, ang unang step mo, puntahan mo siya. Dahil mahal mo siya, concerned ka sa kanya, kailangan puntahan mo siya at kausapin. Kapatid, nakita kita. Alam kong mali talaga yung nakita ko sa iyo. Hindi yun. Kasalanan yun. Kung hindi siya makinig, papasok kayo doon sa pangalawang step. No? O kung ba tayo kasama, isasama ko ngayon si Brother Uli. At isasama ko dito si sino ba? O si Mrs. Anong sabi nito? Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Sinama mo ba siya para doon sa kasalanan na nakita mo? Hindi. Sinama mo siya para doon sa pagtutuwid mo sa kapatiran. Maging saksi siya sa pagtutuwid mo. So sinama mo siya. So kapatid, nandito kami. May kasama kong kapatiran natin para lang patunayan ng intention ko sa iyo sa aking nakita. Yung nakita ko sa iyo ay mali talaga. Ngayon, sabihin mo sa akin kung mali ako. Kung ayaw pa rin kong kinig. Di, ang presumption natin nun, gumawa ka siya, may kasalanan ka siya. Diba? So, doon papasok yung pangatlo. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. So, doon na tayo papasok. Sa simbahay leaders, sa prayer meeting leaders, o sa elders, pastors. Usap-usap na. Pero kung ayaw pa rin, doon na natin sabihin na, ipahayag na sa iglesia. Na kapatid, tinitiwala na natin itong ating kapatiran dahil hindi siya nakikinig sa pagtutuwid. Masama ba ito? No. Hindi. Sabi ng Diyos kailangan, kung minsan kasi mayroong mga concert tayo. Ano ba, pastor? Pagpigyan natin. Concert tayo dahil mahal natin ko. Hindi, tapos na tayo mahal sa Kanya. Yung concert natin sa pagtutuwid sa Kanya, parte ng pagmamahal sa ating mga kapatiran. Ang sabi ng Diyos, pag hindi siya may ituwid, di wala. Sabi niya, ituwid siya parang hindi o maniningil ng buwis. Dahil dyan sa kwento, sa panahon ni Pablo, may gumagawa doon na hindi ka nice na yung asawa ng tatay niya, yung anak, ay kinakasama niya, yung asawa ng tatay niya. Hindi ito si madrasta niya. Ayaw mo ba ito yung sabi ni Pablo? Tiwala mo yan. Ibigay yan kay Satanas. Matindi.
Amen? Ibigay. Dahil wala siyang karapatan sa kalipunan ng mga banal. Ayaw niya magpatuloy. Ano ba natin naintindihan natin ang topic natin mga kapatid na mga sinasabi ng Diyos sa ating ngayon? Dahil sabi ni Pablo, ibigay siya kay Satanas. Baka sakali sirain niya ang buhay ng tao ngayon, baka sakaling magbalik siya sa Panginoon. Kaya ano ko yung kaya people ko dati. Kasama ko sa banda, sa banda namin sa dati. Kahapon namatay na. Nakita ko yung buhay niya. Doon pa kami, okay naman yung pagbuhay ng Kristiyan niya. Dahil sa mga aming magaling siya yung kumanta. Sa namin crusade, yun ang parating singer namin. Pero nang mag-asawa, tapos pumunta na ng Maynila, wala na. Nag-iba na yung buhay. Nakikita ko sa mga post niya, puro na lang video, inom, tapos nag-abroad sa Middle East, ganun pa rin. Ginagamit niya yung talent niya, pumunta sa mga mall, kumakanta, pinapalakpakan, yung mga ganun natin. Pero yung last year, October, nakita namin yung picture, kasi pala, hindi ka namin makilala. Kaya yung tayo ngayon, nag-communicate ako sa kanya. Kumusta ba? Ano ba nangyari? Ay may sakit daw siya na yung hyper na walang ganang kumain. Tapos nagkaroon na siya ng bukol. Tapos kahapon, habang nag-visit yung asawa niya sa akin, sabi niya, Bong, nandito naman kami ulit sa ospital na pumatos si Gilmar. Pero bago pa yun, marami ko nag-visit sa kanila. Balik-loob kayo. Nakalimutan na ninyo ang Diyos. Baka sakaling kung ano man ang purpose ng Diyos sa buhay ng Diyos. Kung bibigyan man siya ng dagdag ng buhay, ibig sabihin gagamitin siya ng Diyos. Nakalimutan na ninyo ang Diyos. Tapos verse, sabi ko, tinanong ko siya, ng asawa na, nakakarinig po siya. Dahil ano na bagsak ng sugar, tapos yung BP niya 70-40, gano'n na. Ano pa yan talaga? Hindi ko lang din na maklaro siya na siya pa yun. Sabi niya, kung nakakarinig pa siya, pero hirap na magsalita. Siguro ito, basahin mo sa kanya, patanggapin mo, yung lahat na na dapat tatanggap talaga, babalik ko siya, hingin siya ng tawad. Yung bago dinala kahapon, yung sa araw, nag-visit siya sa akin, bumubiyak si Gilmar, binasa ko sa kanya, tapos biglang nagulat ako sa salita siya, humingi siya ng tawad sa Diyos, humingi siya ng tawad sa akin, humingi siya ng tawad sa mga anak niya. Dahil marami ang kalabuhan kasi. So, sa puso ko, habang kahapon na ni Mama, nang mimisis umaga yun, sabi niya, patay na si Gilmar. Sabi ko, wala tayong ano. Yun na yung gusto ng Diyos sa buhay niya. So, kung i-ano natin yung sitwasyon, tinuwid siya ng Diyos. Pero hindi sila patuloy. Anong nangyari sa kanya? Binigay siya kay Satanas. So, sinira kaya ang buhay niya. Nakuha ba natin mga kapatid? Dahil wala nang payong, wala nang kapangyarihan mga kapatiran sa kanya na proteksyonan siya. Dahil sa demonyo na siya sa matakas na siya. At wala na rin yung proteksyon ng Diyos para sa kanya. Kaya kayang sirain ni Satanas ang ating mga buhay pag wala ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. So, yun yung nangyari. Nag-reflect, sabi ko, Lord, parang umaakma ito sa aking presensya.
sabi ko, salamat sa Diyos. Hindi ko man sigurado kung tunay o totoo yung paghingi niya ng tawad. I hope na tunay na yun. Na nagbalik siya ulit sa Panginoon. So, yung sinabi ng mga ganun mga kapatid, dapat sa aking buhay. Dahil sabi nga ng Diyos, sabi sa mga sumunod sa Hebreo, na hindi ng tao, kung walang kabanalan, hindi makikita ng tao ang Diyos. So without holiness, no man shall see God. Sa buhay ng Kristiyano, kahit imposible maging banal tayo, pero banal ang Diyos natin. Binibigay niya ang kabanalan sa atin. Yung pag-intindi natin about grace, niligtas tayo ng Diyos, inalis tayo, binanal tayo. Kaya ang dapat roon, kailangan natin i-exercise yung kabanalan. Mali kasi yung ibang na okay na, ligtas ka na, banal ka na, dahil tinanggap mo na ang Panginoon. Kahit ano pang gawin mo, banal ka na, ligtas ka na. Totoo yun? Hindi. Hindi. Binigay ng Diyos ang kapalaran sa atin, kaya i-exercise natin ito sa ating pang-araw-araw na maging banal tayo. So sabi dito, ituring mo siya parang hindi o isang maniningil ng buhis. Ganito raw po ang gagawin ng iglesia ng mga mananampalataya sa taong ayaw magpatuwid at ayaw kumilala sa pagtutuwid ng mga kapatid at ng iglesia. Ibig sabihin ay hindi na sila ituturing na kapatid. Amen? Kabilang sa kalipunan. At bakit po ganito ang inuutos ng Diyos sa mga alagad? Ito ay dahil wala siyang buwang sa kaharian ng Diyos. At sa isang taong Soail ay hindi handang sumunod sa kanyang kalooban, walang buwang ang hindi banal sa kalipunan ng mga banal. Amen? Ito ang katotohanan na madalas na pawalang bahala ng mga Kristiyano at nagdadala sa kanila sa pamakan. Minsan, ano lang tayo yung kahit kinakausap na tayo, yung konsensya natin, yung banal na Espiritu ay nag-uudyok sa atin. Pero baka, okay na, wala na rin. Hindi natin pinapakinggan. Ay, hindi naman ako itiwalag eh. Itiwalag ka pag hindi ka nagpapatuwid sa Diyos. Yan ang tunay, yan yung totoo. So, ating pong aralin sa araw na ito. Alin nga po ba ang itinuturo ng Biblia? Banal at hindi banal. Una, banal si Yahweh at ang lahat na nakaugnay kay Yahweh ay dapat banal. Sabi ko nga, inaaral ko ito. Halos sa akin ang yun, talagang parang sinisikmuraan ko parati. Yung mga dati kong mga iniisip, aking mga kamalian na akala ko totoo na akong Kristiyano. Wala pala. Wala pala. Kala ko Kristiyano, ligtas ka na. Sakap ko rin yung sinasabi ko kanina. Kristiyano, kilala ko ng Diyos. Pero tandaan natin, banal si Yahweh. Dapat ang nakaunay sa Kanya, banal. Amen? Dito sa kwento na ito,
Pagkatapos may labas sa Ehipto ang mga Israelita, nanatili pa sila sa higit 1 taon sa bundok ng Sinai, kung saan ay tinuruan sila ng Diyos sa kung paano sila pamumuhay ngayon sila ay inangkinan ng Diyos bilang kanyang bayan. Sa pamamagitan ng mga utos na ibinigay ng Diyos sa kanila, sila ay namumuhay ng banal sapagkat ang Diyos na tumawag sa kanila ay kanilang pinaglilingkuran ay banal. Ito ay hindi lamang sa mga utos at salita sa kanila, manapak ang kabanalan ay nakatahig at nakakawin sa bawat bahagi ng kanilang mga buhay. Si Yahweh ay walang katulad sa kanyang kabanalan at ang sinumang lalapit sa kanya ay sukat at magpakabanal. Amen? Kung titingnan natin ang mga Israelita, matagal sila sa Ehipto. Ano ang kanilang mga pag-uugali? Ehiptohan. Ano ang kanilang mga isip, puso? Ehiptohan. Lahat ng mayroon sila, Ehiptohan sila. Kaya nga, madaling iligtas ng Diyos ang mga Israelita doon sa Ehipto, dalhin sa ibang lugar, kaysa nahihirapan ng Diyos na tanggalin ang pagka-Ehipto nila sa kanilang mga sarili. Kaya nga madali silang natatangay ng mga Diyos-Diyosan. Sa kanilang pagsasanay, dyan sa isang taon sila, hindi sila umalis muna sa Sinai. Nariyan sila. Kaya doon binigay ang kautusan dahil inangkin sila ng Diyos na kanyang bayan. Gusto ng Panginoon, gusto ni Yahweh na maging banal sila. Yun ang dahilan na bakit binigay yung kautusan sa kanila. Para maintindihan nila dahil tinawag sila ng Yahweh, dahil sabi ni Yahweh, ang lahat na lumalapit sa akin ay dapat magpakabanal. So yun yung purpose, mga kapatid, kung bakit ibinigay yung kautusan. Ganun din naman sa akin, mga kapatid. Madali tayong iligtas dahil sa pagpamagitan ng grasya ng Panginoon Jesus. Tayo iligtas. Pero nahihirapan ang Diyos sa atin na gawing alaya. Bakit? May utos na tayo. May mga sarili tayong batas sa ating mga sarili. Madaling iligtas yung taong tumanggap agad sa Panginoon Jesus. Pero nahihirapan ang Panginoon na gawin siya ng agad. Magpabotis mo ka, arahin mo yung salita ko, sumunod ka sa mga sinasabi ko. Yun yung mahirap para sa Diyos. Pero kung willing tayo, amen? Willing ba tayo? Amen. Na sumunod sa Diyos, kahit mahirap, kahit inaaliwan natin, sundin natin dahil doon tayo matututo. Huwag yung masarili natin ito yung gusto. Dito lang, wala kang matutunan ro, sigurado. Sarili lang yun. Sarili mong desisyon. Pero kung anong inutos ng Diyos, sundin natin. Dahil doon tayo. Kahit hindi natin gusto, doon tayo natututo. Amen? Dito sa baba, sabi dito, ulitin ko, manapa ang kabanalan ay nakatahi at nakakawin sa bawat bahagi ng kanilang mga buhay. Si Yahweh ay walang katulad sa kanyang kabanalan at ang sinumang lalapit sa kanya ay sukat mapakabanal.
dumadalo at pumupunta ng tulad nito Sunday. Hindi tayo gumagawa ng reliyon. Hindi tayo gumagawa ng reliyon. Kung hindi hinahanap natin yung ikaluwalhati sa ating Panginoon, bakit tayo dumadalo? Bakit nandito tayo? Bakit nabubuhay tayo? Hinahanap natin. Amen? Binibigay natin ang ikakasya ni Yahweh. At ano ang totoo nito? Ito ay nagbibigay sa ating kabanalan. Amen? Hindi tayo pumunta rito. Kumbaga, nakikirelihin. Nandito tayo para bigyan natin ng kaluwalhati ng ating Panginoon. Hinahanap natin at binibigay natin yung ikakasya ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil ang tunto nito at ang dulo nito ay kabanalan. Amen? So, ang bayan ni Yahweh ay banal. So, basahin natin sa Levitico 19:1-2. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Bakit magpakabanal tayo? Bakit magpakabanal tayo? Kasi banal si Yahweh. Basta. Magpakabanal sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Amen. Bakit magpakabanal tayo? Sapagkat ako si Yahweh ang inyong Diyos ay banal. Amen? Mahaba ito. Maraming naikasulat dito, pero ito lang yung sinama nito, yung igalang ninyo ang inyong ama at ina, mga anak, mga bata. Huwag ninyong lapastanganin ng inyong mga magulang. Huwag kayong suwain. Sumunod kayo sa inyong mga magulang. Kapag hindi ninyo ginagawa ito, hindi kayo banal. Amen ba mga kabataan? Amen ba? Mahina ang linagay niya. Mga anak, igalang natin ang ating mga magulang. Huwag natin lapastanganin ang ating mga magulang. Sumunod tayo sa ating mga magulang. Amen ba? Amen. May condition ba? Hindi pwede. Sabi ng Diyos, hindi pwede yun. May kondisyon. Kasi nga, banal yung nagsalita, dapat yung magulang ay banal. Amen, amen, amen. Dahil alam ba niyo yung kurban? Kurban. Itong mga kabataan, nakipagsabuatan sa mga pari, na kunyari, yung mga offering nila, na inaalay nila, inaalay na ito sa mga pari. Tingnan dito, mamaya, ano tayo? Offering. Ganun yung ginagawa nila.
service, kinukuha lang din nila yung... Kunyari nga lang, kinukuha lang din yung alay nila. Binibigay lang nila para sa kanila. At sasabihin nila sa kanilang mga magulang na dapat bigyan nila. Ma, pa, wala na akong ibibigay sa inyo dahil inalay ko na kayo. Nakuha ba ninyo? Nilulungkot nyo ang Diyos at nilulungkot ninyo yung mga magulang. Inaalala nila, kunyari, kinukuha lang nila, kakunsaban nila yung pala. Kakunsaban nila yung nandun sa church. So, anong sabi? Igalagin nyo ang inyong ama at ina. Narito pa isa, observe o ipagili ninyo ang araw ng pagpamahinga. O rest. Sabat. Kung minsan, ay, rest na yun. Alam mo naman si papahinga ako. Pupunta ko sa beach. Sisilpi-silpi ka pa. At sabihin mo ba, Pastor, di muna ako sasali dyan sa ating pananambahan dahil nag-rest di ako, nagsasabatikal ako. Yung mga ganun natin, diba? Pero alam ba natin kung ano yung rest day o sabat? Dahil sabi pa ng Panginoon Jesus, mga hipokrito kayo eh. Sa panahon ba ng sabat, kung malaglag yung kambing nyo sa balon, hindi mo ba tatanggalin siya para hindi siya mamatay? Eh ako ay nabibilisina kasi ang Panginoon Jesus, nagpapagaling siya, kaya sinisita siya. Ibig sabihin, yung Sabat, hindi ka magtatrabaho yung trabaho mong labas kaya yung Sabat o rest day, magtatrabaho ka para kay Yahweh. Yung araw na yun ay para kay Yahweh. Kaya nga, yung sa panahon nila, yung mga pamilya nila, nag-aasikaso, nagluluto, para magsama-sama sila, magkakainan, yung tulad ng ginagawa natin. At nagpupuri sila, sasama sila sa Diyos. So yun, ibig sabihin ng Sabat, hindi dahil minsan kasi na pupunta doon sa mga tradisyon na lang. Ang pinaka-worst ba, tinitimbang, pagka 4 kilos ang bigat ng ginagawa mo sa panahon ng Sabat, pwede ba yan? Pag lumampas doon na 4.5 kilos na, nagtatrabaho ka ng Sabat, nakakasawa ka na. Ay, hindi pastor, ano kasi, ang Diyos niya eh. May mga rason pa. Ang Diyos niya eh, pagdating ng, mapitong araw, nagpahinga siya. Ang tanong ko, nagugutom ba ang Diyos? Nagugutom ba? Napapagod ba? Nagpapahinga ba siya? Di kayo sigurado eh. Di kayo sumasagot eh. Hindi! Tayo lang yan! Hindi nagpapahinga ang Diyos. Yung sinasabi niya, kung basahin natin yung creation niya, pagtapos ng kagawa, uupo siya sa kanyang trono upang pamahalaan niya. Nagtatrabaho siya. Nakuha natin, mga kapatid. Amen. Ganun. Hindi siya nagpapahinga. May joke pa nga yan eh. Kung nagpahinga ang Diyos, natulog ang Diyos, patay na lahat ng tao. Wala nang babantay sa akin. Joke lang yun. So yung ibig sabihin naman, pagdating ng Sabat,
yung ating mga natural na ginagawa, iwan. Magtatrabaho tayo sa araw ng Sabat para kay Yahweh. Kaya ito, nandito tayo. Amen? Kaya nung malaman ng ibang mga early Christian, ginagawa na nila yung unang linggo na ialay kay Yahweh para ang sunod ng mga araw ay inaasam nila parang yung protection ni Yahweh sa kanilang mga buhay. Kaya bali yung pagkabasa natin ng kalendaryo na yung linggo weekend. Hindi. Unang araw yun ng linggo. So nang malaman ng mga Kristiyano yun sa panahon nila, ay yung unang araw, yun na yung naging inaalay nila. Dahil ang susunod ng mga araw, humihiling para sila ng protection sa Panginoon. Na nakukuha natin mga kapatid. Mga buong tagpuan. Sabi dito sa Exodus, nang lalapit na si Moses, tinawag siya ng Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses, ano po iyon? Sabi ni Moses, sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng inyong mga ninuno at ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At tinampang ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siya tumingin sa Diyos. Ito yung first time. Siguro may background na si Moses about kay Yahweh. Dahil kung titignan natin yung story ni Moses, bagamat Hebrew siya, lumaki siya sa Egypto. 40 years siya sa Egypto, 40 years siya dyan sa Midian, na nagpapasto. 40 years din siya, dinadala niya yung Israelita para sa lupang pangako. So, first time na maka-experience na kaharap niya ang Diyos, si Yahweh. Ano sabi ni Yahweh? Ay, si Pagkakakot siguro si dahil nagpapasto. Makita niya, nagliliyab yung bundok. May musisa niya. Lumapit siya. Paglapit niya, ang sabi ng Diyos, hubarin mo. Tinawag sa Moses, ano po yun? Narinig niya, ano po yun? Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo yung sandalyas sa pagkalabanan ng lugar ang kinakatayuan mo. Siguro pinakahubad, hinubad yung sandalyas kung saan inaapak yun. So, ang tanong, bakit banal yung mga bato doon at yung isang puro na tuyo? Bakit banal doon? Amen. Nariyan ang presensya ng Diyos. So, sa buong tagpuan o kahit anumang bagay, lugar, gamit, pagka nariyan ang presensya ng Diyos, banal siya. Example, mamayang gabi, wala nang tao dito. Kahit si Teresa pa ito. Pag wala nang tao dito, si Pastor si teacher na naiiwan. Banal pa ba ito? Banal pa ba? Hindi na. Maituturing na lang ito na natural na building. Wala na rito ang iglesia. Wala na rin ang presensya ng Diyos. Sa ngayon, naniwala ba tayo na kinakausap tayo ng Diyos sa ngayon? Amen. Narito ba ang mga banal? Amen. Amen. Isa o dalawa magkatipon-tipon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Galing sa puso natin, nariyan siya sa kaluluwa natin. Amen. Sinabi ko kanina, bagay, lugar, kung ano man yun, pagka nandoon yan ang presensya ng Diyos, banal yan.
So hindi na ito banal pagka mamaya. Natural na lang ito na building dahil bakit? Hindi nananahan ang Panginoon o si Yahweh sa magawa ng kamay ng tao. So naunawa na natin mga kapatid kung saan tayo dinadala about sa pagkalanan. Na hindi lang tayo nagmamasid doon sa mga rules and regulation about sa pagkalanan. Mantakay mo, buo tayo ng iba doon sa holy, Satan ba yun? Yung France ba yun? Holy water, ano ba yun? Pupunta sila doon, holy nga ba talaga yun? Na wisik yung tubig, uminom pa sila, nagbibigay pa sila ng mga donation dahil sabi nila, holy. Ewan ko lang kung holy yun. Kung yung pumupunta doon ay banal at nandun si Yahweh, banal. Yung templo ng Israel, banal yun kung nandun si Yahweh. Ang ating mga bahay ng Diyos yan kung nandyan si Yahweh at ang nakatira dyan ay banal. Ang ating katawan, kung tayo'y banal, nariyan din yung Espiritu Santo sa atin. Pero kung hindi tayo banal sa ating mga sarili, wala. So nakukuha natin mga kapatid. Sunod. Bakit naging banal ang mga ordinaryong lugar o mga kagamitan ng tao kaya nasagot na natin? Amen? Naging banal ang mga iyon dahil nandiyan ang presensya ni Yahweh. Ministry. Paglilingkod. Basahin natin. Ang dalawang anak ni Aaron na Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagay nila ito ng apoy at ng sunog ng insenso sa harap at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararaka sapagkat hindi ito inuutos sa kanila ni Yahweh. Kaya mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinukok sila. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalanin banal at sino ang lumalapit sa akin ay dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Itong itong dalawang anak ni Aaron, mga asistante ni Aaron, mga asistante, alam nila kung anong ginagawa ng tatay nila. Siguro mag-usap sila. Nuts, ups, si Dats, senior na. Kung titignan mo, ay pakiwag-iwag na maglakad. Maliliit na yung mga muscle. Kulang na ng ligaments. Diba? Mausap-usap sila. Yung ginagawa naman ni Pops ay kaya natin. Dahil nakikita nila, kaya natin. Mas makikita na natin. Dahil tayo yung mga bata pa. So yun na. Gumawa sila, kinuha nila yung insenso, at sinindihan nila, pinausukan, humarap sila kay Yahweh. Pero ano nangyari? Sila, tuwang-tuwa sila dahil may apoy, akala nila, yun na yun, ay sila palang ginawang offering. Sinunong sila. Yung paglilingkod ni Naps at ni Abs, paglilingkod yun. Paglilingkod yun.
sila? Dahil hindi sila ang tinalagaan. Nakuha niyo? Pag-ministry yun, kaya minsan sa ating mga buhay, yung sinabi ko kanina, namimili tayo. Kung ano yung gusto natin, yun yung gawin natin. Pero yung pinapagawa ng Diyos, ay maling gawin. Pag-ministry yun, hindi yun dahil alam nila yung ginagawa ng tatay nila, alam na nila gawin. Pero bakit nasumunod sila? Dahil hindi sila ang itinalagan ni Yahweh na gumawa niya. Yung tatay nila. So kaya, nang sinabi ng Moses na hindi na naman siya umimik eh. Anak niya eh. Kaya, sa ating mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang Kristiyan, ituro natin sa ating mga anak na kung kailangan natin magka-Diyos sila, ipipilit natin sa kanya na magka-Diyos sila. Kung magkaroon sila ng kung ipilit kung gusto natin matakot sila sa Diyos, ipilit natin matakot sa Diyos. Kung gusto natin ang mahalin na mga anak natin ang iglesia, ang church, ituro natin sa kanila. Ipilit natin sa kanila. Dahil bakit? Ang tulong ito ay mapapabuti sa kanila at patungo sa kabanalan sa mga buhay nila. Amen? Amen.